decide today, walk in the flesh, walk in the Spirit. Walking with God is your choice. Your choice brings you to your destiny. Pagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Tutuloy natin ang ating pag-aaral mula sa kasulatan. Ganito ang nais kong sabihin. Sa aking pag-aaral ay nakita ko yung magkakaugnay na mga katuruan. Ang isang Kristiyano ay hindi makalalakad sa Espiritu ng Diyos kung hindi siya puspos ng Banal na Espiritu. Hindi naman siya mapupuspos ng Banal na Espiritu kung hindi siya mababautismuhan sa Banal na Espiritu. Hindi naman siya mababautismuhan sa Banal na Espiritu kung hindi siya ipinanganak ng Banal na Espiritu sa loob ng kaharian ng Diyos. Ngayon ay tutunghayan natin yung paglakad sa Espiritu. Sa wikang English, ang paglakad sa Espiritu ay nasalin na walk in the Spirit at saka walk with the Spirit. Wala namang problema dyan sa saling yan. Pareho namang tama ang pagkakasalin. Pero ang kahulugan niyang paglakad sa Espiritu, yan din ang kahulugan na sinasabi sa Lumang Tipan ng katagang paglakad na kasama ang Diyos o kasama ng Diyos. Gaya ng kasaysayan ng buhay ni Enoch. Nang sabi sa Genesis 5:24 ay Enoch walked with God. Ang paglakad sa Espiritu ay pamumuhay na kasama ang Diyos. Ang Banal na Espiritu ay tinawag na Parakletos sa Bibliang Griego. Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 14, verses 15 to 18. Ang salitang ito ay nangangahulugan na someone alongside with, isa na laging kasama o isa na kasakasama. At siya ay isang intercessor, advocate, comforter, helper, counselor, teacher, at lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang ginagampanan, ito ang bumubuo sa kanyang pagiging Parakletos. He is the one who is in us and with us at all times. John 14:17 to 23. Living with the Holy Spirit demands that we keep on yielding to, trusting in, and obeying the Lord through the Holy Spirit at all times with all our heart, soul, mind, and might. Ang Banal na Espiritu ay isang persona na siyang nagpapahayag at nagdadala sa atin ng buhay ng Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus naman ang nagbibigay at nagpapahayag sa atin ng kanyang Ama. Ang Banal na Espiritu ay personal, real, and experiential.
Kaya pwede natin siya laging makausap sa anumang pagkakataon ng buhay. At lagi din naman siyang nangungusap sa atin. Kaya sa bawat senaryo ng buhay, pwede siyang magturo, pwede siyang gumiya, pwede siyang magpahayag. At lahat ng bagay na kailangan natin ay pwede nating makuha sa Kanya. Kung kailangan natin ng pagmamahal, siya nagbibigay ng pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ay bunga ng Banal na Espiritu. Kung kailangan natin ng wisdom, pwede nating hingin sa Kanya, sapagkat ang wisdom ay isa sa mga kaloob ng Banal na Espiritu. Kung ano ang sinasabi tungkol sa Kanya, siya yon na nakatira sa atin at kasama natin. Kaya sa bawat pagkakataon ng buhay, pwede tayong dumulog, humingi sa Kanya, at kagalakan ng Diyos na bigyan niya tayo sa magitan ng Banal na Espiritu. Kailangan lang natin ang bukas na puso sa pagmiministeryo sa atin ng Banal na Espiritu. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap ay hindi naman imposibleng ipahayag ng Diyos sa atin sa magitan ng Banal na Espiritu. Itong paglakad sa Espiritu ay kabalidtunuan ng paglakad sa laman. Sa Galatians 5:16 to 26, ganito ang ating makikita tungkol dyan. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Ang paglakad sa laman ay ang pamumuhay ng isang tao na ayon sa kanyang sarili lamang. Nabubuhay siya na hindi nakadepende sa Diyos at nasusunod ang kanyang sariling kaisipan, sariling nasa, sariling kagustuhan, sariling plano at desisyon sa buhay. At itong ganitong buhay ay nagdudulot ng kasalanan, gaya ng sinasabi sa Aklat ng Galacia.
Nagbibigay ito ng karakter at ng buhay na mali sa harapan ng Diyos. Samantalang yung paglakad sa Espiritu ay pamumuhay na nakadepende lagi na sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nagbubunga ito ng karakter at gawa na katulad ng karakter at gawa ng Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng babala para sa mga nabubuhay sa laman. Ang sabi niya sa Galatians 5:21, ang mga gumagawa ng ganitong buhay na gawa ng laman ay hindi magmamana ng kaharian o paghahari ng Diyos. Ang ganitong salita mula sa kasulatan ay siyempre magkakaroon ng kontrobersiya dahil ang katugong talata nito sa Romans chapter 8 verse 1 ay nagsasabi na, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang salin na ito ay merong kontrobersiya na salin sa ibang Biblia. Ang sinasabi ay, there is therefore now no more condemnation to those who are in Christ Jesus, those who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kaya dalawang pananaw yan eh. Merong naniniwala na ang na kay Kristo ay wala ng kahatulan at wala ng kaparusahan. Pero sa isang banda ay may naniniwala na kahit na kay Kristo, kung lumalakad sa laman at hindi sa Espiritu, ito ay mayroong kapahamakan dahil mayroong kahatulan. Ang tanong dyan ay, alin ba sa dalawang saling yan ang ating paniniwalaan? Sa ganang akin, mas pinaniniwalaan ko yung there is now therefore no more condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Bakit? Dahil sa pananaw na ang Diyos ay balansing Diyos, na bagamat siya ay pag-ibig, mabuti, may magandang loob, mahabagin, ay siya naman ay Diyos din na banal at matuwid. Sa kanyang pagiging pag-ibig, siya ay nagbibigay ng kaligtasan. Pero sa kanyang pagiging banal, siya nagbibigay ng kahatulan. He is both Savior and Judge. Kaya kung ang isang tao ay hindi magpapatuloy na lumalakad sa banal na Espiritu o lumalakad na kasama ang Diyos, lumalakad siya na hiwalay sa Panginoon. At inilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib. Ang paglakad sa Espiritu o pamumuhay sa Diyos ang magsisilbing preparasyon natin sa dumarating ng tribulasyon, persecution, at rapture. Sa tindi ng hirap
na dadanasin natin. Hindi natin tatagalan yan at hindi natin kakayaning manatili sa Panginoong Hesus kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Siyang ating kalakasan at kapangyarihan. At tingnan natin sa buhay ni Enoch. Ang sabi doon sa kasulatan, si Enoch ay lumakad na kasama ang Diyos. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kinuha siya ng Panginoon. Kaya, mahalaga ng isang Kristiyano ay lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Isang Sunday worship, pagpasok ko ng bahay-sambahan, sinalubong ako ng isang may edad ng miyembro, isa siyang kababaihan. At kinausap niya ako at kinuwento niya ang nangyari sa kanya. Nung gabi na yon, sa kanyang pagtulog, siya ay nangarap. At tuwang-tuwa siya sa kanyang pangarap dahil ang sabi niya, kinuha na ng Panginoon ang mga mananampalataya. At doon sa kalangitan, tuwang-tuwa siya. At tuwang-tuwa rin yung mga kapatiran. Isa-isa niyang hinanap at isa-isa niyang binabati, isa-isa niyang kinakausap, at ang sabi niya, napakasaya. At ginawa daw niya na siya ay naghanap na naghanap kung saan siya napunta para makita niya yung kanyang hinahanap. At hanggang matapos ang kanyang panaginip, nagising siya na yung kanyang kagalakan ay napalitan ng kalungkutan. Dahil ang sabi niya, hindi ko, pastor, nakita yung taong aking hinahanap sa langit. Ang tanong ko, sino ho ba ang hinahanap niyo? Sabi niya, ikaw, pastor. Wala ka doon, sabi niya. Alam niyo, napatawa lang ako ngayon, pero parang bombang pumutok sa akin yung sinabi niya. Alam ko na totoo yung kanyang panaginip at ito'y isang babala. Dahil ng mga panahong yon ay hindi ako nabubuhay sa Espiritu, kundi nabubuhay ako sa laman. Salamat sa Diyos sa ganung babala. Isang linggo, pagkatapos ng ako'y mga pangaral ng salita ng Diyos sa kongregasyon, pinanalangin ko ang kongregasyon. At habang ako'y nananalangin, ay may pangitaing ibinigay ang Diyos sa akin. Mulat ng aking mga mata, na pinakita sa akin ng Diyos ang pangitaing ito. Mula doon sa krus na nasa altar, sa dingding ng altar, ay merong liwanag na 2 dali ang lapad na bumaba sa sahig ng altar at gumuhit sa gitnang-gitna mismo ng simbahan palabas sa pintuan na pinapasukan. At nung makita ko yon, ay ganito ang sinabi ng Panginoon. Son, I am not only separating the sheep from the goat, I am separating also
the unblemished Are you all my personal dream? from the blemished. Tell my people to decide today as to whether Everything you know they is will in your walk mind. in the flesh or they will walk in the spirit. Let me say this to you as my parting words. Walking with God is your choice. Your choice brings you to your destiny, eternal destiny.